Hi everyone! So, may nag-request na i-blind react ko daw yung mga comments dun sa ating drop game. Test take. So, right now, hindi ko pa nababasa yung mga comment. So, hindi ko alam kung makaka-write ba ako or probably, hindi masyadong related sa akin. So, bubuksan natin. So, nag-screenshot na ako ng mga message nila para madali na. Pero hindi pa sila binabasa. So, hindi ko alam kung ano yung content ng mga comments to sa ating post. So, ano nga ba yung pinost natin? So, drop nakakahiya or funny experience nung high school or college. So, I'll go first. Of course, kung may gusto mong sumunod, kailangan maging leader ka. Sabihin mo mga nakakahiya sa'yo. So, nung ako in college, I think second year college ako noon, it was raining that day, and, when you're college, usually ang ginagawa mo, kapag naglalakad ka, yung feeling mo ang ganda-ganda mo kahit hindi na. So, yan, ang lola nyo, gandang-ganda sa kanyang sarili, I guess, ng mga panahong yon. So, naglalakad ako papunta sa kantin, and hindi ko tinitignan yung dinadaanan ko. So, dahil hindi ko tinitignan yung dinadaanan ko, nag-slide lang naman ang lola nyo, and slow motion pa siya na nag-slide sa harap ng maraming students habang nasa, harap ng kantin. So, yeah, yun yung isa sa mga nakakahiya. And at the same time, funny. Because, ngayon na nare-remember ko siya. It's just something na na-experience ko. And, I don't know if meron akong kilala. I mean, may kilala sa akin that time na nasa kantin. Hopefully, wala. Finger crossed. Pero, yeah, nakakahiya. Basang-basa yung damit ko from back hanggang sa may puwitan kasi nag-slide talaga. As in, slide na napahiga. Anyway, so yung first comment na nandoon sa ating listahan. Sabi ni Maria, yung naghuri ka na, di darating si subject teacher, tapos nasa likuran ko lang pala siya. Buti na lang hindi ako marunong mag-huri. Kasi most yung mga teacher namin laging on time. Parang ako pa yata yung nalilate, hindi ako yung hinihintay. So, from G, sakto, labasan na ang lahat ng estudyante nang habulin ako ng aso at kinagat niya ako. Buti na lang, palda ko nakagat niya. With all the smileys and laugh emoji. At worst doon, nahubaran ako ng palda. Buti na lang hindi pa ako nakakagat ng aso, honestly. I love dogs, that's why, Pero, doon sa iskinita namin, kasi madilim kasi yung iskinita namin. So, every time na uuwi ako from school, like ko na-experience to, may mga aso kasi doon na kapag may mga shadow na nakikita kapag gabi, tahol sila ng tahol. And one time, nakabukas yung gate nung kapitbahay namin, and nakalabas yung mga aso. So, ang lola mo, kinuha yung payong, binuksan, and ayun, ginawang shield para sa mga aso kasi baka makagat ako. Pero yan, kabang-kaba ako by that time. So, yeah, mag-ingat po tayo sa mga aso at baka makagat din tayo kamukha ni Sis G. At mahubaran din ng palda. Okay? Censored yon. Next one, from Drex. Funny experience ko nung high school is nung ha-ha-ha-ha-ha. Sobrang lap trip talaga yon sa sobrang ha-ha-ha-ha-ha. Natawa kaming lahat tapos sabay-sabay kami nag-ha-ha-ha-ha-ha. That was the funniest experience ko when I was high school student. Ha-ha-ha-ha-ha. Wala ko naiintindihan. Sorry, wala ako naintindihan. Ano yung ano yun? Yun na ba yung laugh trip? Joke ba to? Hindi nga, joke ba to? Feeling ko joke to. Ikaw nakuha mo ako dyan. Okay, proceed na tayo. From Pauline, nakipag-date ng patago. Hala! Tapos, nung pasakay na kami ng jeep, nadapa ako.
Hiya ako sobra with laughing crying emoji. Buti ka pa nagkikipag-date. Naku! Ako kasi din nakapag-date eh. Bawal mag-date. Strict ang parents ko. Bahay school lang. Kaya yan. Itong nangyari. Lumaki akong nerd kaya ganyan. Okay. Next one. From Almira. Ahem. 3 exclamation point. Third year high school, kung ekwa kalingwan, recess mekanita, bayo kuminta kang kantin, minta ko pa aking CR, kabang lalakad ko, lagu-lagu pa mo. Then, laughing, crying emoji. Kapilan malapit na ako, kiapan sinang kulkul. Diyos ko day, may sub-sub ko, sugat kiyang tud ang ponggamat malala. May lilangan ragurang akasabi akong lalakad. Dana, kamulan ko. Inkulkul adarugo ka. Recess pa mo, karakal anak. San Pablo days. Kaya karetang may nakit misakab ko, feeling ko po tang mi papag-istorya kayo, kaya bi ako ken topic. Okay, that's Kapampangan po. And I'm proud to be Kapampangan. Hello mga kabalen. Itra-translate ng lola nyo. So, sabi niya, nung third year high school daw siya, nakalimutan niya, hindi daw niya makalimutan, recess daw nila yon. Before siya pumunta ng canteen, pumunta muna siya ng CR. So, habang naglalakad siya, same ng lola niya, gandang-ganda din siya sa sarili niya. So, I think hindi niya rin tinitignan yung kanyang dinalakaran. Nung daw malapit na siya, hindi daw niya napansin yung butas. So, ayun. hindi niya napansin yung butas. So, nasubsub siya. And then, sa pagkasubsub niya, nagkasugat siya sa kanyang tuhod and sa kamay. So, lahat daw ng mga nakakita sa kanya, tumawa kasi daw, what's Tagalog of kamulalan? Mga kabalin, tulungan nyo nga ako. Ano yung Tagalog ng kamulalan? Like dumb or something like that, right? Yeah. So, drop the comments below kung ano yung Tagalog nun. Help me out. So, ayun nga. Recess nga daw yun. At ang dami-dami daw mga bata. And that's San Pablo days. That's the high school where, you know, she is when she is in high school. Ang sakit daw ng feeling. Kaya daw yung mga nakakita daw sa kanya that time, feeling niya, kapag nagkikwentuhan yung mga barkada niya, isa sa mga topic. Malamang, pwede. Well, hindi ko naman ginagawa yan. Kasi usually kapag nagkikipagkwentuhan ako, lahat ng mga kabalbalan namin, nagkabaliwan namin ng high school or college, ang pinag-uusapan namin, not other people. Unless sobrang nakakatawa talaga siya. Okay, move on. From Joanne. Yung inasar ako ng mga klase kong lalaki, umuwi ako saglit, pagbalik sa school, may dala na akong itak. Sabi ni teacher, dinaig ko pa ang KKK. Wow, sis! War freak? Oh my gosh. Kahit ako siguro, kung ako yon, nakita pa lang kitang malayo-layo ka pa, tatakbo na ako. Katakot ka, grabe. Next one, from Carla. Yung pinaka-worst na nakakahiya sa high school days ko dati is yung hinahanap ko yung ulam ko, then may nakita akong katulad sa ulam ko. Nakakala ko na akin yung ulam. Yung pala sa classmates ko. Then 3 laughing crying emoji. Makalimutin kasi ako kung saan ko nilagay. Nakakahiya din lalo, andun yung crush. Crush. Yun. Yoko na sa earth. Yoko na sa earth. Oh, I don't want earth. Yeah, my gosh. Yes, kung high school ka, siguro lahat naka-experience. Kapag andyan si crush, pa-cute ka. So, I can understand na nakakahiya talaga siya. And nakakahiya in terms na, andyan si crush, dapat pretty ako. And then, you made a mistake, diba? So, next time, yung mga magbabaon, make sure na yung baonan nyo ang bubuksan nyo, ha? Baka kasi ibang ulam ang makuha nyo. Okay, next one. From Judy Ann. Uy, konting-konti na lang, magkapangalan na tayo. Nung nadapa sa harap ni teacher, kasi tinignan ko yung crush ko, na may babaeng lumapit, akala ko flat lang yung natapakan ko, yung pala, lagayan ng pangpunas ng sapatos namin. Hehehe.
Teacher, Diyos ko po, okay ka lang, Judy? Saan ba masakit? Me, wala po. Okay lang ako, ma'am. Yan, marami talagang accident nangyayari kapag andyan si crush. Proven. Next from Alice, yung may buwan ng dalaw, tapos may tagos pala ako nang di ko alam. Nakakahiya tuloy sa mga tao nakakita. Oh my gosh! Yes, naranasan ko rin to. Nakakahiya pa kapag yung lalaki ang pumuna na may tagos ka. Yeah. I feel you, sis. I feel you. Yeah. Me too. Next one, from Gerald. Nakakahiyang experience ko nung yung napunit ang pants ko, tapos labas talaga brief ko at kitang-kita ng mga klase at kalaro ko. Yung joke lang. Yan kasi, anong mo ginawa mo? Nag-split ka ba? Kaya nabutas yung pants mo. Paano mo nabutas yun? Yan, na-curious tuloy ako. Next na nga. From Sis Corby. Kwento ko nga pala, nung 3rd year high school ako, may boyfriend na ako noon. Wow, sis legend. Then, nag-aya siyang magsimba kami. Uy. Nung nasa loob na kami simbahan, mga oras na yon, ako'y may ubo at sipon. Ang sipon ko, singhot ako ng singhot. Gustong-gusto ko na talagang suminga pero nahihiya ako sa BF ko. Sa kakapigil ko, bigla akong naubo at yung sipon ko sabay tulo. Gosh, hiya ako sa boyfriend ko. Asay mo po si Scorby, sorry. Yeah, para na-imagine ko nangyari yon. When worst is nasimbahan ka kasi. So, honestly, kung nasimbahan ka, hindi ka tatawanan ng mga tao. Yeah, I don't think tatawanan ka. Pag uwi nila, baka pwedeng tawanan ka. Next na. So, from Mary, yung nakaapak ako ng tae sa labas, tapos naamoy nilang lahat, pinalabas ako ni teacher, hugasan ko daw sapatos ko. Huwag daw ako babalik hanggang hindi naaalis yung tae sa sapatos ko. Oh! Yeah. Nangangamoy yung buong classroom nga, Sisi. Yes. Di pa naman, nakatapang na ba? Madalas ako makatapang ng tae. Tae ng aso, ha? Tae ng aso. Pero, yeah, sobrang baho. So, ingat-ingat po sa lahat ng mga dumadaan, sa mga eskinita, sa daan, or sa mga gilid-gilid lang dyan. Kasi yung mga aso natin, or aso ng kapitbahay natin, or aso ng kung sino man dyan, mahilig talaga silang magpupo kung saan-saan. Next na tayo, from Jace. Ang pinaka-worst na nangyari during high school life ko ay yung nilagnat ang classmate ko. Tapos, sa araw na yon ay kakanta sila dahil di siya nakarating. Ako ang hinila at pinakanta sa harap. Pero dahil sa hindi ako handa sa pagkanta ko, bigla akong pumiyok. Dahil tawang-tawa na silang lahat, imagine mo 1st year to 4th year nakatingin sa iyo at tumatawa, sinabayan ko na lang sa paggiling para di naman masyado nakakaya. Uy, talented! Marunong kumanta, marunong pa sumayaw. Ako kasi walang talent sa pagkanta. I love songs. I would love to sing. Pero sadyang inaayawan talaga ako ng mga kanta. Ask my best friend. She knows where the same. Next one, Jessery. Yung nag-cut ka ng class, tas magkakasabay ko. Wait lang. Babasahin ko ulit. Yung nag-cut ka ng class, tas makakasabay ko lang naman sa jeep pa uwi yung teacher ko. Buti na lang, hindi ako nagka-cut ng classes. From Judelisa. Tawa muna ako. Ha ha ha. Tawa muna daw. Tawa muna tayo lahat. First year high school ako. Vacant time namin noon. Tapos nagmaritesan kami ng mga kaibigan ko. Nagchismisan kami about sa mga CM ko. Haha. Hashtag Certified Marites High School. Hanggang sa, nung high school pa na kayo, may, Marites na. Kasi nung kami, hindi pa masyadong, uso yun eh. So anyway, hanggang sa, napag-usapan namin yung mga funny moments namin sa mall kasi palagi kaming gagala after class. Pag maaga kaming end sa class. Sa sobrang tawa ko, nakautot ako, tas andun pa naman crush ko. Nasa harapan ko sobrang kakaya. Tinawanan nila ako, tas ako hiyang-hiya. Hindi ko talaga ito makalimutan. Nabusitan ako tuloy noon.
Kinabukasan, ayoko na pumasok dahil noon, awit. Yes, kapag talaga may mga crush na may mga crush na nasa picture, lagi nakakahiya yan. Yes. Kasi nga, as I've said, kapag ganyan si crush, gusto natin, we're so pretty, mapansin tayo and all, tapos biglang mautot ka, diba? Yes. Third off. Char. Okay, next na. From Johaima. I hope na-pronounce ko yung name mo correctly. You have a very, 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 very beautiful name. Anyway, sabi niya, sa akin, nakatambi kami ng mga kaibigan ko sa waiting shed. Walang alintana, may napansin akong suklay, yung pabilog siya. Yun yung maraming, ang tawag doon yung parang may mga, alam nyo na yun. Mahirap i-explain. Pero kami isa dito. Then, nagulat ako, ayaw na maalis. Sorry. Kinuha ko at binuhol-buhol ko sa buhok ko. Then, nagulat ako, ayaw nang maalis. Hanggang nag-ring yung bell. Takbuhan kami, tas pasok sa room. Kumuha ko, gunting yung kaklase ko upang alisin. Kaso ayaw maalis. Nagpalitan sila kung sino pwedeng makaalis ng suklay nasa buhok ko. Pumunta kami sa likod ng room para doon ituloy paggupit sa akin. Then, naalis naman, kaso grabe yung bangs ko. Hindi pantay. Nag-uunahan. Tapos magbalik ko sa room, nakatakip na ng panyo yung buhok ko kasi nakakaya. Hindi pantay. Nakabangs ako ng walang oras. Yan sis. Ano to? Lesson. Huwag kumuha ng suklay na hindi sa'yo. Kasi hindi mo daw alam, baka sinasabotage niya yung bangs mo. Okay? Next one, from Joe. Umamin lang naman po ako sa crush ko. Super, natunaw talaga ako sa hiya. JS from time pa. Sinayaw niya pa ako. Kapal ko talaga. Uy! Parang hindi to nakakahiya, sis. Parang nakakakilig lang naman. Ikaw na ang sinayaw ng crush. Never ko na-experience to. Kasi lahat ng mga crush ko, sinusupladahan to. Yes. Suplada ang lola nyo. Kita naman sa face, diba? Resting bitch face. Makita pa lang nila ako, tinatakbuhan na nila ako. Okay, next, from Jen. Yung napautot ka bigla habang nagkaklase, tapos ikaw napatay, mali siya lang ang peg ko. Maraming gumagawa nito. Yung mga pag-utot nila, lalo yung mga deadly, yung utot na walang tunog, pero maantot, yung tawag doon, mabaho, tapos walang ayaw umamin. Sisa, alam na ng mga classmate mo niya. Carm. Mengwa akong candy, tas arakap na ako ng teacher. So, sa Kapampangan ulit po, translate. So, kumuha daw siya ng candy, tapos nakita siya ng teacher. Bawal. So, huwag na kukuha ng candy, baka mahuli pa kayo ng teacher. From Lou. Yang first year high school kami ng twin ko, first day of school, mididikit lading room ni, kami kaklase, kang advisor ko, lumipat siya king room ni, after lunch ito. Pagdagulat na ako mata, tapos sabi na ng teacher, magklase na kami, lumwal na ka. Ninukulok ko at bigla na akong kindog tagiliran ng kasakit. Sabi na ng teacher ka ako, libad-libad ka, kalungog king room. Din kaklase ko may lilat, tas sabi da, ma'am, kakambal niya po yan. Tapos may sorry na. So, tatranslate ko po ulit. So, sabi niya, nung first year high school daw siya, sa kanang dalawa ng twin niya, sa may twin siya, first day of school, magkadikit daw yung room nila. So, hindi daw sila magkaklase nung twin niya, nung kambal niya. So, yun daw, advisor niya, dun sa room, after na lunch, nung twin niya, pinaglakihan daw siya ng mata. Tapos sabi daw nung teacher sa kanya, ba't daw siya upo pa doon, tapos, kinurot daw siya sa tagiliran. DepEd. Bawal po magkurot ng bata, ha? Bawal po yan. No violence po tayo dito. Napakasakit daw. Then, sabi daw ng teacher sa kanya, libod daw siya ng libod, hindi pa daw siya pumunta ng room. Then, the mga klase niya tumawa, tapos sabi daw sa teacher niya, ma'am, kambal po niya yan. So, yun, nag-sorry daw yung teacher sa kanya. Yeah, ma'am, bawal po magkandot, ha? Bawal po yan. Okay, next one from Eliza. Takte, ngayong linggo lang to. Hahaha. Ang dami pa. Nag-announce kasi si sir ng top 20. Tapos, nagpaalam ako magbanyo kasi kabado ako sa grade ko. After ko magbanyo, pinatawag ako ni sir para sabihin niya na sa akin.
Pag sabi ni sir na mababa grade, KK. Ano yung KK? Siguro grade ko, naiyak ako. Tapos, after ilang minutes, nag-joke si sir. Yung pala, pasok sa top 20, tapos with honors naman. Nakakahiya. Umiyak ako, tapos ang daming picture na student na nakatingin. Uy, congrats! Top 20! Si sir, joke time! But congrats for you. Keep it up. From Zin, nagbatuhan kami ng sponge na kaklase ko sa CR. Sis, malinis ba yung sponge? Yung totoo. Alam niyo ba kung malinis yan? But anyway, bawal magbatuhan sa CR. You don't know how many germs there are in the CR. So next po, from C. Yung nakakahiya moment ko is yung nadapa ako sa school, tapos lakas ng tunog ng pagkakahulog dahil nag-heels. Same. Ako nag-slide at least. Ikaw nadapa. Sa akin, pabaligtad yun sa'yo. Paharap. BFF pala kita. Sa pagdapa. Next one, from Rona. Nakakahiyang nangyari sa akin nung high school ay nung dahil sa lagi akong dinudugo, tumutulo yung dugo hanggang pa ako at lagi akong may tagos sa palda at sa inuupuan ko. At pag tinatawag ako ng teacher ko para magsagot sa blackboard, di ako makatayo kasi may mga tagos ako sa palda at upuan. Oh my gosh, yes. Kapag talaga, time of the month, always, marami talaga yung mga inconveniences na nangyayari sa ating mga buhay-buhay. It's not nakakahiya, sis, because, the burden of having to experience yung, a period once a month, especially when you have like a heavy flow like yours, hindi po nakakahiya yun. We need to embrace it and, to help other people as well. But, I feel you. Kasi minsan ma-heavy flow din ako and minsan matatagos din ako. Pero yan, nakakahiya, but at the same time, it's normal. So, it's okay. Next one from Levi. Nakakahiyang nangyari sa akin nung high school ay nung nagpapadala ako ng sulat sa crush at tuwang-tuwa naman ako dahil may sulat din siya sa akin. Pero, ang nakakahiya doon ay yung nagpadala pala ng sulat sa akin is yung kapitbahay ko, nakababata ko, na crush niya pala ako. Yun lang po. Hindi siya nakakahiya. You know what? Kasi, at least may crush sa'yo. Sa akin, walang may crush eh. O baka hindi lang sila umaamin na may crush sila sa akin. Amin na. Sige, wag na lang kasi matutanda na tayo. Let's move on. From Pearl, the best experience nung high school, yung tipong natatai ka, tapos, time ng lecture, walang hiya, pinaandar ng classmate ko, katabi ko sa upuan, ang electric fan, nanindig balahibo ko. Pinipigilan ko tae ko, iniipit ang puwet, tapos pinalakasan niya pa ang electric fan kasi mainit daw. Diyos ko, di ko kinaya, takbo agad ako sa CR, nataim. Ako na nasa ikangingin, narinig ang kabilang CR na sorry, tawa lang ako. Mama. Next, Apps Lycon. Sana matawa kayo. Hahaha. Tingnan natin. May memories ko nung high school ako is, yung exam kasi namin, yung checking answer namin, una, sabi nila, A, apple, tas C, cat. Nung dumapo sila sa D, lakas kung sinigaw na dogs. Grabe tawa nila yung, pero di pinsan loob. So, censored. Next, Angelica. Yung lumipad yung palda ko sa hagdan habang papunta sa next subject. Tapos may tao. Ako nakasunod pa akyat. Sobrang hiya ko talaga nun. Yes, kapag nakapalda, na-experience ko na to. Yung ang lakas ng hangin, tapos nakapalda ka, good thing lagi ako nag-short. So, huwag kayong aalis ng bahay nang hindi kayo nag-short. So anyway, yun lahat yung mga nag-comments dun sa ating post. Hope you like it. And the next video will be all of the winners. Thank you for watching and enjoy!